yan? Salit lang sa lipunan yan eh. Ang dami-dami nang ang problema sa bansa, dumagdag pa siya. Utos ni Maricar bago itulak ang magnanakaw na hinabol nito. Hindi naman ito nakatakas sa kanya dahil sanay na siya sa ganoon na senaryo. Sa tagal ba naman niyang naglilingkod sa batas ay hindi pa ba siya masanay? Ilang tiwali na rin ng gobyerno ang napakulong ni Marimar. Hindi niya inalintana ang posisyon nito sa gobyerno, bagkus ay hindi siya tumigil sa pag-iimbestiga upang makulong ang mga kurakot. Ngayon ay alam na niyang marami pa rin ang kurakot sa gobyerno, lalo na sa kanilang bayan, lalo pa at mga bagong halal ang mga nakaupo roon. Batid naman niya ang pagiging mailap na mga ito sa kanya dahil katulad nga ng sinabi niya ay wala siyang ibang sinasanto kung hindi ang Diyos lamang. Ma'am, maraming salamat po sa tulong niyo. Yakap ang bag na sabi ng isang ginang. Wala po yon. Basta sa susunod ay palagi po kayo mag-iingat. Ngumiti si Maricar at nang makaalis ang ginang ay muli niyang binalik ang kamay na nakahawak sa bewang. Papasok pa lang siya sa opisina pero panibagong engkwentro na naman ang sumalubong sa kanya. Kaya palagi siyang nahuhuli sa pagpunta sa police station. Hindi naman ang bago yun sa mga kasamahan ni Maricar kaya hinayaan na lang nila ang mga ito. Minsan nga ay nagugulat na lang sila na may 5 malaking kalalakihan itong dinala sa kulungan. Kumusta mga brad? Bungad na tanong ni Maricar at inalis ang sigarilyo sa bibig na Joaquin. Alam mo pare, sa ginagawa mo, ikaw lang rin ang maaapektuhan eh. Iiling-iling na sabi niya. Tumawa naman si Joaquin at napakamot sa kanyang batok. Sa isip ay sana kanina pa niya sinindihan ng sigarilyo sa labas bago siya maabutan ni Maricar. Ngayon ay ang kaninang isang stick ng sigarilyo ay naging pulbos na lang. Sa susunod kasi, huwag kang papahuli. Natatawa na tinapik ni Maricar ang balikat ni Joaquin at pumasok sa loob ng opisina at naghintay ng bagong case na iriresolba. Hindi naman tumagal ay may dumating na lead sa kanila at nag-report. Sa larawan pa lang ng sindikato ay batid na ni Maricar na malaking tao ang nasa likod nito. May bago tayong misyon! Wika ni Maricar at nilapag ang dyaryo sa mga kasamahan. Kailangan nating marisolba ang kaso sa lalong madaling panahon. Masyadong malaking sindikato to. Sa ngayon, mag-iimbestiga muna tayo ng palihim bago tayo magsasagawa ng aksyon. Is that clear? Agad namang sumaludo ang mga kapulisan. Yes ma'am. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Good. Inayos ni Maricar ang mga kagamitan at nagplano patungkol sa kaso. Nagplano si Maricar na siya ang magiging pain. Magpapanggap siya bilang isang ordinaryo na mamamayan sa loob ng palengke. Madali lang naman ito dahil marami silang kilala sa loob. Isa pa ay may alam siyang malapit na tutuluyan doon kaya hindi siya mahihirapan. Una ay inalam muna ni Maricar ang sitwasyon, ang maaari niyang gawin sa loob. Kinausap niya ang mga kakilala roon upang bigyan siya ng pansamantalang trabaho bilang pagpapanggap. Babalik na lang po ako bukas ng umaga. Paalam ni Maricar at sumakay ng kanyang sasakyan. Hindi niya sinabi ang totoong dahilan kung bakit niya ginawa yon. Ang pagkakaalam lang ng mga ito ay nais niya lang ng ibang pagkakakitaan dahil leave siya sa trabaho ng 1 buwan. Mabilis naman itong napaniwala ni Maricar. Sa ngayon ay kailangan muna nilang maging alisto at masikreto. Mahirap na, baka mabulilyaso pa ang kanilang plano at lalo silang mahirapan. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Simple, ngunit may galang na tanong ni Shane. Oo, dito huling namataan ng sindikato. At isa pa, dito ang pinagmumula ng droga. Yun nga lang ang hindi ko pa alam kung saan ang bagsakan nun. Kaya kailangan ko magpanggap. Tumango si Maricar at nagsalita. Sasamahan kita! Sambit ni Shane. Hindi naman tumutol si Maricar doon dahil katulad niya ay batikang pulis din si Shane. Kaibahan nga lang ay mas mataas ang kanyang ranggo kumpara dito. Bukas ng umaga ay magkita tayo sa parke ng Eskinita. Doon tayo magtagpo. Sinabi pa ni Maricar ang ibang plano bago nila tinahak ang daan pa uwi. Kinabukasan ay katulad ng inaasahan. Maagang pumunta ang dalawa sa Eskinita na sinabi ni Maricar. Nauna lang si Maricar ng ilang minuto kay Shane bago ito dumating. Handa ka na ba? Tanong nito kay Shane. Oo.
Pagkuway, agad silang nagtungo papunta kay Aling Susan. Si Aling Susan ang magiging mata nila sa loob ng palengke. Tinuro nito ang gagawin nilang trabaho sa lugar. Pagpasok pa lang sa loob ng palengke ay umalingasaw na ang amoy sa loob. Sanay naman si Maricar sa ganong amoy dahil lumaki ito sa hirap, maliban kay Shane at tila nasusuka. Nakapag-adjust naman si Shane sa baho ng amoy sa palengke kahit papaano. Pagdating kasi sa pwesto ni Aling Susan ay hindi na ganun kabaho ang amoy nito. Paano ay di maiwan ko muna kayo? Paalam ni Aling Susan. Sige po, salamat Aling Susan. Wika ni Maricar at kunyaring inayos ang tindang karne. Si Shane naman ay pasimpleng tinitingnan ng mga taong nabili at katabing nagtitinda. Pansin naman nilang wala pang kakaiba na kinikilos sa mga taong naroon. Katulad ng normal na mamimili ay hindi nila ito nakikitaan ng kakaibang kilos. Kalma ka lang, masyado pang maaga kaya wala pang ibang customer. Hindi rin natin alam kung kailan nila isasagawa ang transaksyon ng droga. Mahinang bulong ni Maricar na pilit na nililibang ang kanyang sarili para mawala ang pagkainip. Nakasuot sila ng simpleng damit upang mas lalo silang kumbinsido tingnan. Halos abuti ng maghapon si Maricar at Shane sa loob ng palengke ay wala naman silang napansin na kakaiba roon. Ngunit kahit na ganoon ay hindi pa rin sila nawala ng pag-asa. Hapon na at wala na gaanong customer kaya magliligpit na rin ang mga katabi nilang tindahan. Dumating na rin si Aling Susan upang tingnan ang kanilang pwesto. Marami kayong benta ngayong araw Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng tip. Kita sa mga mata ni Aling Susan ang kasiyahan sa mga mata nito bago sila tuluyang umuwi sa permanenteng boarding house roon. Si Shane ay maagang nakatulog dahil na rin sa sobrang pagod at pagkaantok. Nanibago ito sa ginawa nila pero hindi naman niya yun kinakitaan ang pagsisisi. Nang magsapit na ang umaga ay ganun pa rin ang kanilang naging kilos. Patuloy pa rin silang nagbebenta ng karne. Si Maricar ang nakatoka sa pagtitimbang habang si Shane naman ay sa bayad. Nasa kalagitnaan sila ng pagbebenta nang mapansin ni Maricar ang pagdaan ng lalaking panaylinga sa paligid. 100 po kilo, sabi ni Shane nang tinanong siya ng isang mamimili rin na napadaan sa kanilang pwesto. Sige, 2 kilo sa akin, ineng, sabi nito at pinili ang laman. Maricar, 2 kilo raw. Pagbibigay alam ni Shane kay Maricar. Ganun ba? Sandali lang, kikiluhin ko. Kinuha ni Maricar ang 2 kilong karne ng baboy at tinadtad ito bago itinimbang at muling binaling ang atensyon sa kakaibang kilos ng lalaki. Shane, ikaw na munang bahala dito. Pupunta lang ako sa banyo. Paalam ni Maricar at pasimpleng inilagay ang baril sa kanyang bulsa na natatakpan ng kanyang suot na apron. Boss, marami ka atang supply ngayon Sinadya niya na dumaan sa lalaking kahina-hinala ang kilos. Sakto lang, pwede nang pangmamaya. Tugon ito sa tindero at bahagya pang suminghot. Abay, ilang kilos ba ang pa-order ni bossing? Kunwaring tumingin ng tindang gulay si Maricar habang nakatalukod sa nag-uusap. Katulad ng dati, 50 kilos. Sabi nito at tumawa. Hindi naman maiwasan ng mga taong namimili roon na mapatingin sa gawin ng lalaking nagsalita. Bukod kasi sa lakas ng boses nito ay napakaraming karne ang binili nito. Dinaig pa yung magpapakain sa kasalan o buong barangay. Nang lumingon siya ay mas lalo siyang naghinala, lalo na at pansin naman niyang hindi sapat ang karne na nakasabit at itinitinda roon. Sir, baka kulangin yung tinda ni boss. Baka gusto nyo, meron pa kami ron sa aming pwesto. Sariwa at malaman din yung katulad ng tinda nyo. Singit ni Maricar sa usapan ng mga ito at hindi alintana ang medyo nagkakagulo na mamimili sa kinaroroonan ni Shane. Sa tingin niya ay hindi na ito magkanda-ugaga sa kakabenta ng karne, lalo pa at hindi nga ito gaanong kasanay sa paghiwa, ngunit pagdating sa paghawak ng armas ay napakabilis nito. Sinasabi mo ba na hindi sapat ang tinda kong karne Untag ng lalaking mas nanguna pa ang tiyan dahil sa katabaan. Sinasabi ko lang nakikita ko, boss. Wika ni Maricar. Ngumisi naman ang lalaking malapit sa kanya na naturang customer ng lalaking tendero ng karne. Bakit, miss? Gusto mo rin bang itry? Tanong nito sa kanya at bahagyang lumapit.
Alam kong bago ka pa lang dito. Pwede mo subukan. Basta, huwag ka maingay para di tayo mabisto. Makahulugan na bulong nito sa kanya, dahilan upang lalo siyang magkaroon ng motibo. Oo naman, masarap ba yan? Tanong niya. Narinig naman niya ang tawanan ng dalawa na naggawa pang mag-apir ng kamay sa kanyang harapan. Pagbibigyan kita. Total ay bago ka at maganda ka naman. Ngumisi ito at parang hinuhubaran siya sa base ng pagtitig nito. Sinundan lang niya ng tingin nito, lalo na ang pasimple nitong lumingon sa paligid bago muling bumulong sa kanya. Sumama ka sa akin, dun tayo sa likod. Anang nito at hinawakan siya sa braso. Hindi na siya nagpumiglas pa dahil kung magkataon man ay kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Nakaantabay na rin si Shane sa kanya dahil pansin niyang iniwan ito ang paninda ng walang sabi. Tahimik lang sila habang naglalakad. Hindi ang mga ito nagawa ng anumang kilos na maaaring magbigay atensyon sa iba. Pagkarating sa lugar na sinasabi ng mga ito ay may kinuha ito sa bulsa. Tikman mo lang, tapos bumalik ka bukas. Sabi nito at nilabas ang shabu na nasa isang maliit na lalagyan. Napangisi si Maricar at kunwaring titikman ng shabu, pero imbis na gawin ito ay mabilis niya itong nilagay sa bulsa. Buong lakas na sinipa ang lalaki na nasa kanyang harapan. Pulis to! Sabi niya at nagpakita ng evidence pagkatapos ay muli niyang sinugod ang ibang kasamahan nito. Gulat na lang niya nang lumabas ang 10 pa na kalalakihan na halata mong bagong kagagamit lang. Hindi naman natinag si Maricar at kinuha ang nakakalat na kahoy sa tabi at pinalapit ang mga ito. Sabay-sabay naman ang mga ito at sumugod sa kanya, pero unang sipa niya ang lalaking papalapit sa kanya. Pagkatapos ay hinampas sa isang lalaki at gumulong bago kinuha ang baril na nakatago sa kanyang suot. Sige, subukan yung tumakas! Singhal ni Shane matapos nagpaputok ng baril. Imbis naman na sumuko ay nanlaman pa ang mga ito. Adik nga. Bulong ni Shane at wala nang nagawa kung hindi ang patamaan ng mga ito sa binti upang hindi makatakbo at makatakas. Kinuha naman ni Maricar ang posas at lumapit sa mga ito. May mga ilang nakatakas pero hindi na yun ang mahalaga. Tiyak silang mahuhuli rin nila yun. Ngayon ay may alas na sila upang malaman kung sino ang punot dulo nito. Batid ni Maricar na bukod sa malapit na pabrika ng shabu sa palengke ay may iba pa itong lokasyon at pinagpapasahan ng supply. Hindi naman si Maricar nagkamali. Nang oras na dalhin na nila ito sa presinto at kinausap ay umamin rin sa bandang huli dahil sa kanilang pananakot. Hindi sa loob ng palengke mismo nanggagaling ang tambakan ng shabu. Katunayan, hindi lang shabu ang meron sila. Kumunot ang noo ni Maricar. Pero malaki ang naging tulong ng operasyon nyo ni Police Impersonator Shane Cruz. May binigay na lokasyon ng nahuli nyo pero walang katiyakan kung nagsasabi ito ng totoo. Anang nang mas nakakataas sa serbisyo sa kanila pagdating sa kapulisan. Malakas ang kutob ko na nagsasabi sila ng totoo. Pamilya nila ang nakasalalay dito. Sambit ni Shane. But they're still addict. Singit naman ni Romano. Huwag na kayo magtalo-talo. Ang mahalaga ay may eksaktong lokasyon na tayo. Masyadong liblib ang probinsya at malayo sa kabiasnan ng lugar. Kaya kailangan nating maganda at magdoble ingat. Sumang-ayon naman ng lahat sa sinabi nito. Si Maricar na rin ang desisyon kung sino ang may iwan sa palengke para sa iba pang suspect na maaari nilang mahuli. 5 hanggang 7 ang kasamahan ni Maricar habang si Shane ay sa palengke na padistino kasama ang iba pa nilang kapulisan. Dapat ma-promote tayo nito sa serbisyo. Abay, hindi biro ang ginagawa natin lalo pa ngayon at mas doble ang buwis ng buhay. Kung nagkataon ay swerte na lang tayo kung makakauwi tayo ng buhay. Wika ni Darwin habang naglalakad sila papunta sa lugar kung saan sila na destino. Sinabi mo pa, dinaig pa natin ang mga sundalo sa ginagawa natin Sang-ayon ni Cedric. Tumigil na nga kayo dyan. Saway ni Rosel sa mga ito. Si Maricar naman ay naglalakad lang at may malalim na iniisip. Tama ang mga kasamahan pero mas nananaig sa kanya ang kanyang prinsipyo. Ito ang trabaho na pinasok nila kaya dapat handa na rin sila sa maaaring mangyari. Nakatapak na ang isang paa nila sa hukay at yun ang realidad.
Pagdating sa pinakang bayan ay dumiretso sila sa munisipyo. Doon ay agad silang inasikaso, katulad ng sabi sa kanila ay malayo ang mga ito sa kabiasnan. Dugong maharlika ang mga naroon, kaya iba ang tradisyon at paniniwala ng mga ito. Kulang at hindi rin sapat ang kaalaman ng mga taong naroon, kaya mabilis lang na maloko ito ng mga sindikato. Ito ang magiging pansamantala nating matutuluyan. Katulad ng plano, magpapanggap tayo bilang simple lang rin. Katulad ng ginawa namin ni Cruz na magsagawa kami ng operasyon sa palengke. Pagkatapos mag-usap ay nagpahinga muna sila habang si Maricar o nagsisilbing mata ng grupo ay kinausap ang nakakataas na posisyon o pinuno sa isang pribadong lugar. Sinong mag-aakala na sa gitna ng kanilang pag-uusap ay makakarinig sila ng malakas na putok ng baril. Kaya mabilis na pumunta si Maricar sa mga kasama at kinuha ang mga kagamitang naroon. "Bilisan nyo!" Sigaw ni Maricar at nakipagpalitan ng putok. Nahirapan silang lumaban, lalo pa at hindi nila halos makita kung saang eksakto ang mga itong naroon. Mas lamang ang kagamitan ng mga ito kumpara sa kanila. "Mauubos tayo kung magtitipon-tipon lang tayo sa iisang pwesto. Kailangan natin kumalat!" Pagkasabi niyang yun ay kanya-kanyang hanap ng pwesto ang mga kasamahan na nagpalito sa mga kalaban. Kaya kinuha na ni Maricar ang pagkakataon na yun upang patamaan ng mga kalaban na nakatago sa isang mataas na puno gamit ang sniper nito. Ang mga kasamahan naman niya ay nagsimula na ring sumugod. Doon lang napagtanto ni Maricar na may hawak ang mga ito na bihag. "Captain! May bihag silang kasama!" Pagbibigay alam ni Rosel. "Kaya nga, mas kailangan nating mag-ingat." Sambit ni Maricar at tumago sa isang sulok na parte. Wala na rin halos sa mga taong naroon dahil bagamat sanay na ay kanya-kanya na ang mga ito ng tago. "Hindi sila ganun karami. Sadyang mas marami lang silang armas na dala." Anang ni Darwin matapos tumabi kung nasaan si Maricar. "Hindi tayo mananalo kung bubuhayin natin sila. Dahil oras na buhayin natin ang mga yan, tayo naman ang tutugisin nila." Anang ni Rosel at kinasa ang baril. "Huwag kang magpadalos-dalos." Pigil ni Maricar pero walang pasabi na pinaputok ni Rosel ang baril at sumugod sa mga ito. Napamura na lang si Maricar at kinover si Rosel matapos itong matamaan ng baril sa balikat. Walang ano-ano'y kinuha niya ang bomba at hinagis sa mga ito. Pagkatapos ay muling nagpaputok at tumakbo sa mga ito. Nag-hand sign siya na agad namang nakuha ng mga kasamahan. Panandalian niyang itinapon ang baril na wala ng bala at mabilis na tumakbo bago tumalon sa isang sasakyan at sinipa ang kalaban sa kainagaw ang baril nito. Pinaputok sa ulo pagkatapos ay lumingon sa kanyang harapan. Doon ay unang natagpuan ng mga mata nila ang lalaking nakagapos ang kamay. "Kapag sinabi kong talon, tumalon ka!" Sambit niya nang makuha ang bomba sa kalaban. "Isa!" Napalunok ng laway ang lalaki at pilit na tumayo pero medyo nahirapan ito dahil sa pagkangimi. "Talon!" Singhal ni Maricar at hinigit na mismo ang lalaki upang hindi ito mapasama sa pagsabog. Taas-baba ang dibdib ni Marlon dahil sa kaba at impact ng kanilang pagkakabagsak pero ang mata niya ay nakatuon kay Maricar na kasalukuyang nasa kanyang ibabaw. Napalunok pa si Marlon nang mas idinikit nito ang katawan sa kanya at kinuha ang baril malapit sa kanyang tabi habang walang kurap na nagpapaputok ng baril. Nasa ganun siyang pag-iisip nang biglang magtama ang mata nilang dalawa. Kumunot pa ang noo ni Maricar at silubong ang kilay na tumayo. "Talaga nyo na yan! Nasaan si Rosel? Kailangan natin siyang lapatan ng unang lunas." Parang walang nangyari na tanong ni Maricar at saka lang natuon ang atensyon muli kay Marlon na magsalita ito. "Walang malapit na ospital dito. Pero maaari ko siyang tulungan. Isa akong doktor." May pagdududa pa sa mga mata ni Maricar pero sa huli ay pumayag na rin. May mga ilang kagamitan naman sa loob ng munisipyo. Kaya yun ang ginamit ni Marlon at mabusisi na inoperahan si Rosel. Wala lang gamot na panggimi at kung may gamot man doon ay masyadong mataas ang dosages. Pagkatapos ng operasyon ay lumabas na rin si Marlon sa silid at naghugas ng kamay. Pagkatapos ay nagpalit ng damit na pinahiram sa kanya. "Sa anong paraan at bakit kanila naging bihag?" Usisa ni Maricar habang mga kasamahan ay abala. "Bago ko sagutin yan, gusto ko lang magpasalamat sa tulong mo.
Kung hindi nangyari yun ay tiyak na nasa alanganin ng buhay ko. Wika ni Marlon pero hindi naman yon binigyang pansin ng huli. Walang kinalaman ng gobyerno sa pagpunta ko dito. Kusa ko tong ginawa dahil ayon sa news, halos walang doktor o ospital ang mga maharlika. Kung ganon, nagpapakabayani ka. Tumanggi naman si Marlon. Sino ba magbubuwis ng buhay para sa karangalan? Balik na tanong ni Marlon. Marami. Tipid na sagot ni Maricar. Ang mga bayani rin ang isa sa naging ehemplo ni Maricar kung paano ng mga ito napangatawanan ng propesyon na kanilang sinumpaan. Wala akong ibang intensyon na pagpunta dito kung hindi ang makatulong. Pero hindi ko naman inexpect na magiging isa rin pala ako sa biktima. Halata naman na halang ang mga bituka ng mga yun kung pumatay. Sinang-ayunan ito ni Marlon. Habang nag-uusap ay nabanggit nito ang dapat sana ay pagdadalhan sa kanya. Sa kabilang bayan. Ang bayan kung nasaan sila ngayon ay nagsisilbiing daan lamang ng mga ito. Halo-halo ang taong naroon, merong maharlika at ang iba naman ay dayo pero madalas ay nagtatrabaho sa mga sindikato. Kung ganon, sa liblib na lugar nakatanim ang mga marijuana at pabrika ng droga? Tanong niya. Ganun na nga, nakapagpa-deliver na rin sila sa iba't ibang region at labas ng bansa. Mas mabenta sa mga Indiano. Kwento pa ni Marlon. Sandali, matagal ka na ba nilang bihag? Usisa niya. Hindi naman ito nasagot pa ni Marlon nang biglang sumingit sa kanilang usapan si Cedric. Seryoso ang mukha nito at tila may bagong impormasyon. May mga galaw sa kabilang bayan. Sabi ni Cedric habang tinitingnan sina Maricar at Marlon. Masyadong tahimik para sa isang lugar na puno ng sindikato. Posible na nagtatago sila ng mas malalim at may plano silang iba. Sumeryoso ang mukha ni Maricar. Kailangan nating kumilos bago sila makahanda. Wika niya habang nililingon si Marlon. Pero bago ang lahat, kailangan nating tiyakin ang kaligtasan ni Rosel. Baka magdala ng komplikasyon ng operasyon. Makakabuti rin na malaman natin ang eksaktong lokasyon ng lunggaan ng kalaban. Dagdag ni Cedric. Hindi natin basta-basta pwedeng pasukin yun ng walang sapat na impormasyon. Pumagit na si Marlon. May alam akong daan patungo sa kanilang kuta. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang lugar na yun ay napapalibutan ng mga tanim ng marijuana at pabrika ng droga. Kung mauhuli tayo, siguradong patay tayo. Nagpalitan ng tingin sina Maricar at Cedric. Alam nilang hindi basta-basta ang kanilang haharapin. Sige, ani Maricar. Paghahandaan natin to ng mabuti. Magpapagaling muna si Rosel at habang nagpaplano tayo, yan ang unang prioridad. Pagkatapos nito ay pupunta tayo sa kabilang bayan upang tapusin ang misyon to. Matapang na sambit ng dalaga. Makikita sa mukha ni Marlon ang kaba pero determinado siyang tulungan sila. Hindi ko akalain na madadala ako sa ganitong sitwasyon. Sabi niya. Pero sa pagkakataong to, kailangan ko kayong samahan. Alam ko ang pasikot-sikot ng lugar na yun. Nakangiti si Cedric. Walang atrasan. Sabi niya, kapag handa na si Rosel, lalarga tayo. Tumango si Maricar. Pero sa ngayon ay kailangan muna nating magpahinga para maging sapat ang lakas natin. Bilang lang sa daliri ni Maricar ang bilang ng kanyang mga kasamahan, lalo pa at may tama na si Rosel. Hindi malabo na mas mahihirapan sila kung may isang sugatan. Maiwan ko na muna kayo dito, Kap. Paalam ni Cedric at lumingon kay Marlon. Sir. Dugtong nito at tuluyan nang bumalik sa loob. Muli na namang naiwan si Maricar at Marlon sa labas na tila may parehong malalim na iniisip. Sa huli ay nagpasya si Marlon na magtanong. Alam niyo bang delikado ang lugar na to? Pagbukas ni Marlon sa usapan. Walang safe na mission kaming pinuntahan. Lahat ng nakaatas sa amin na trabaho ay mabigat. Pero meron namang paninindigan. Kinasi ni Maricar ang baril bago ito nilagay sa gilid ng kanyang suot. Magtitiwala kami sa iyo, Marlon. Pero sana, buo rin ang tiwala mo sa amin at wala kang balak na traidorin kami. Seryoso na sabi ni Maricar. Umayo si Marlon ng tayo at tinapatan ng titig ng huli. Makakaasa ka. Samit ni Marlon. Magkaiba man ang kanilang posisyon na ginagampanan ay iisa lang ang kanilang gustong mangyari at yun ay ang makatulong at iniisip lang ang kapakanan ng nakakarami. Tinapik ni Maricar si Marlon sa balikat at nagsalita. Salamat. Anito
bago pumasok na rin sa loob at nagpahinga. Si Marlon naman ay pinili na mapag-isa muna sa labas upang makapag-isip. Masyado pang occupied ang utak niya ngayong gabi. Makaraan ng 3 araw matapos ang mahigpit na pagpapagaling ni Rosel at habang walang imik na nagpaplano ang grupo, nagpasya silang sundan ang tinukoy ni Marlon na daan patungo sa lunggaan ng kalaban. Sa bawat hakbang, alam nilang hindi na sila maaaring umatras. Isang maling galaw lang ay maaaring magdala sa kanilang lahat sa kapahamakan. Maliit lang ang bayan na to, pero may mga iilang gusali. Wika ni Maricar habang inililibot ang paningin sa baligid. Lumapit naman si Rosel sa tabi ni Maricar at binabasaglit ang dala na maliit na bag. Tama ka, ibang-iba to kaysa sa unang bayan na nadaanan natin. Sambit ni Rosel. Habang ang mga kasamahan naman nila at si Marlon ay tahimik lang sa likuran at katulad rin ng dalawa ay palihim na nagmamasid rin sa mga paligid. May mga ilang tao na napapatingin sa kanilang gawi pero ang karamihan naman ay hindi sila pinagbibigyan ng pansin. Maliit man ang bayan ay marami naman roong dayuhan. Marlon, saan tayo dito pwedeng tumuloy? Lumapit si Maricar sa tabi ni Marlon. May abandonadong maliit na center dyan. Malapit sa likuran na nagtataas ang puno. Tugon ni Marlon. Ayon kasi sa kanyang pagsusuri ay may center na napaglipasan na ng panahon at hindi na nagamit pa dahil bukod sa hindi sapat ang kalidad ng mga gamot ay wala ring health workers dahil sa layo ng lugar. Ano bang hinihintay natin, Captain? Pumunta na tayo. Pagbibida ni Darwin. Sandali! Hindi natin alam ang daan. Hayaan yung si Marlon na mismo magturo sa atin. Anang Maricar at sinundan si Marlon sa paglalakad. Wala namang pag-aalinlangan na sumunod ang mga kasamahan nila na may kanya-kanyang dala. Dumaan sila sa isang makipot na parte at may kabahuan na daan bago makapunta sa center na sinasabi ni Marlon. Ingat lang kayo, hindi posible na panirahan ito ng ahas o iba't ibang uri ng hayop. Lalo pa kung ahas ang matsyempohan nyo. Masyadong matindi ang venom noon na mabilis nakakalat sa katawan ng tao. Paalala ni Marlon nang makapasok sila sa loob. Katulad ng sabi ni Marlon ay maliit nga ito pero sakto lang para magkasya sila. May mga sapot na rin doon at ilang sirang mesa pero pwede pa naman pakinabangan. Nagtipon sina Maricar, Marlon, Cedric at ang kanilang mga kasama. Ang center ay puno ng mga mapa at mga dokumento na kumakatawan sa mga plano at impormasyon tungkol sa operasyon. Nakaupo si Maricar sa isang mesa. Tinutukoy ang mga bahagi ng mapa habang nakikinig si Marlon na nag-aaral ng isang ulat na ibinigay ni Cedric. Makikita sa mga ulat na madalas na magbabago-bago ang mga ruta at presensya ng mga tauhan ng mga sindikato. Sabi ni Cedric, ang mga sindikato dito ay mahigpit na nagbabantay, kaya't ang bawat hakbang natin ay dapat na maingat. Tumango si Maricar. Mahalaga na malaman natin ang lahat ng detalye bago tayo magsimula. Paano tayo makakapasok nang hindi sila nagdududa? May mga lokal na nakakaalam ng bawat sulok ng lugar. Kung maaari nating makuha ang tiwala ng ilan sa kanila, maaaring magbigay sila ng impormasyon na kailangan natin. Pero kailangan nating magpanggap na isa sa kanila upang makuha ang kanilang tiwala. Sabi ni Marlon na tila ba tuluyan na ring sumanib sa mga pulis upang makipagtulungan. Total ay utang na loob naman niya ang buhay sa mga ito. Siguradong hindi magiging madali yan. Ani Cedric, ang bawat tao sa kabila ay may kinalaman sa operasyon, kaya't kinakailangan nating magsimula sa maliit na detalye. Dapat nating malaman ang bawat kanto ng lugar, pati na ang posibleng ruta para sa mabilis na pag-alis. Pumagit na si Maricar. Bago tayo magdesisyon ng huli, dapat nating tiyakin na handa na ang lahat, pati na ang pagsasanay para sa pagpapanggap na maging isang lokal. Tama lang si Cedric. Kailangan muna nating magsanay at mukhang maging kakumbinsido ang itsura at kilos ng bawat isa. Sandaling iniwan ni Maricar ang mapa at sumilip sa bintana. Malabong may makapansin sa atin dito, kaya malaya tayong makakapagsanay. Muling humarap si Maricar sa mga kasamahan. Ikaw Cedric, Darwin, Rosel, bawat isa sa inyo ay kukuha ng gusto niyong maging kapareha. Pagbibigay alam ni Maricar. Ikaw Captain, paano ka? Tanong ni Kimberly. Oo nga ma'am, sino na magiging partner mo? Huwag mo sabihin na mag-iisa ka lang. Masyadong delikado. Sang-ayon ni Ivan.
Sa 6 na kapulisan na kasama ni Maricar sa misyon ay 2 lang ang babae. The rest ay lalaki na inatasan niyang sumama. Bukod sa mas malakas ang mga ito, ay mas kaya ng mga ito protektahan ng sarili. Ako! Sabay-sabay silang napalingon sa gawin ni Marlon nang magtaas ito ng kamay matapos magsalita. Ikaw? Doktor ka, sir. Hindi mo naman maaaring manggamot kung sakaling magkaroon ng kaguluhan at makipaglaban sa mga sindikato. Ubod matawa na sabi ni Daryl. Huwag niyong maliitin ang kakayahan niya. Hindi pa natin siya lubos na kilala. Isa pa, mas kailangan natin ngayon na magtulungan. Kaya si Marlon na lang ang magiging kapareha ko. Natahimik naman si Daryl sa sinabi ni Maricar. May punto ang sinabi nito, kaya hindi na lang rin siya nakipagtalo pa. Bagkus ay tinulungan niyang mag-ensayo si Marlon at ituro ang ilang teknik. Dumaan ang mga araw at naipon na nila ang mga plano. Ang grupo ay nagbihis ng mga simpleng kasuotan na umaayon sa estilo ng mga lokal. Isang plano ang binuo nila upang magkanggap bilang mga dayuhan o dato na bumisita sa bayan. Sa ganitong paraan ay maiiwasan nila ang pagdududa sa kanilang pagdating. Ang layunin natin ngayon ay makipag-ugnayan sa mga lokal na hindi konektado sa sindikato. Sabi ni Maricar. Tayong mga dato ay dapat magmukhang natural sa kanilang paligid. Kung kailangan, magtanong tayo tungkol sa kanilang mga karanasan sa buhay. Ito ay magbibigay sa atin ng pagkakataon na makakuha ng tiwala. Si Maricar at Marlon ay nagbigay ng mga huling tagubilin sa kanilang mga kasama. Ang bawat isa ay may papel na gagampanan. Isang grupo ng mga negosyo, mga magsasaka at mga mangangalakal. Nasa kalye ng kabila, ang isang magpartner ay naglakad patungo sa isang maliit na kalsada na hindi matao, habang ang dalawa pa naman ay gumawi sa kanang daan at ang isa ay sa kaliwang parte. Ito ang bahagi ng strategy para makuha ang impormasyong kailangan natin. Dagdag ni Cedric. Dapat din tayo maging handa sa anumang posibleng pagsubok. Habang naglalakad, binigyan nila ng pansin ang mga detalye sa paligid, ang mga bahay, ang mga kalye at mga tao. Si Marlon ay sinusubukang makipag-usap sa ilang mga lokal na nagtitinda ng prutas. Malugod na pagtingin sa lugar na to. Wika sa kanilang wika. Maaari bang malaman kung ano ang mga pagbabago sa bayan kamakailan? Ngunit ang mga lokal na ito ay tila nag-aalangan. Ang ilan ay nagsabi ng mga pangkaraniwang sagot, ngunit ang iba ay tila hindi komportable sa pakikipag-usap sa mga dayuhan. Sila Rosel naman ay nagtungo sa isang lugar, ang isang lumang pook sa bayan na tila may kaunting kagalakan kumpara sa iba. Dito nila nahanap ang isang grupo ng mga lokal na tila mas bukas sa pakikipag-usap. Si Cedric ay nagbigay ng ilang pahayag tungkol sa kanilang lugar. Dito, sa lugar na to, anong madalas na ginagawa ng mga tao? May mga pagkakataon na may mga kaganapan sa kabilang bayan. Sagot ng isa sa kanila habang nagbabalita ng ilang mga pangkaraniwang impormasyon. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iimbestiga ay bumalik sila sa kanilang ruta at eksaktong oras ng kanilang usapan upang sa ganun ay makapagpahinga na rin sila. Ang bawat isa ay naglatag ng kanilang mga natutunan sa ibabaw ng mesa habang tinitingnan ang mga mapa. Ang mga lugar na tila mga zone na may mataas na presensya ng mga tauhan. Sabi ni Cedric, ang mga pangunahing lugar ay mga lugar na may mataas na seguridad. Ayon sa mga taga rito ay may oras na ang presensya ng mga tao sa kalsadang yun ay hindi regular. Ani Darwin, kailangan nating malaman ang kanilang mga schedule upang magplano ng maayos. Si Maricar ay nagbigay ng mga direksyon. Ang una nating hakbang ay ang pagbuo ng mas detalyadong plano ng pagpasok. Ang pangalawa ay ang pagkakaroon ng tamang kagamitan at strategy para kung sakaling kailanganin natin ay mabilis ang ating pag-alis. Hindi naging madali para sa kanila, lalo pa at pabalik-balik sila sa bayan at kabilang bayan ng Maharlita. Inabot rin sila ng linggo, kaya nagpa siya si Maricar na mas tagalan pa at maging mabusisi sa pagtatanong. Katulad ng plano ay pinagpartner na nila ang bawat isa at nagkanya-kanya sa lokasyon upang mas mapabilis ang pagkalap nila ng impormasyon. Pagdating ni Maricar at Marlon sa kabilang bayan ay agad nilang pinili ang isang maliit na cafe na lokal na paborito para mag-obserba. Ang cafe ay may rustic na disenyo at malalawak na bintana na nagbibigay ng magandang tanawin ng paligid. Ang lugar na iyon ay tahimik
na nagbibigay daan para sa kanilang misyon na makapag-obserba ng maayos. Ngayon, na kahit papaano ay tahimik ang lugar, magandang pagkakataon na magpahinga at mag-reconnair. Mungkahi ni Maricar habang inilalagay ang basket ng prutas sa isang mesa sa labas ng cafe. Siyempre, kailangan din nating magmukhang natural na dayuhan. Dugtong pa nito. Oo, pero kailangan nating maging mapanuri. Sagot ni Marlon habang binubuksan ang kanyang notebook na mula pa kay Cedric. Minsan, ang mga maliliit na detalye ay maaaring magbigay ng malaking impormasyon. Anang Marlon bago muling nag-umpisang mag-obserba sa paligid habang nag-uusap tungkol sa kanilang misyon. Habang nag-uusap sina Maricar at Marlon ay biglang nagkaroon ng kaguluhan sa kalye. Isang lalaki ang nagtangkang magnakaw sa isang tindahan. Ang babae na nagmamay-ari ng tindahan ay nagtatangkang ipagtanggol ang sarili, ngunit tila walang magawa laban sa magnanakaw. Ang lalaki ay tila walang pakialam sa kanyang sigaw na sinhi ng isang kaguluhan sa loob ng tindahan. Hindi natin pwedeng hayaan to, sabi ni Maricar na agad na tumayo mula sa kanyang pwesto. Kailangan nating tumulong. Tumakbo si Maricar patungo sa tindahan na may determinasyon sa kanyang mga mata. Pagdating niya ay nakita niya ang magnanakaw na nagmamadaling naglalagay ng mga items sa kanyang bag. Ang babae sinusubukan pang magtanong sa kanya kung ano ang plano nito. Bitawan mo ang mga yan! Sigaw ni Maricar habang tinutok ang kanyang tingin sa magnanakaw. Ang lalaki ay nagbibigay ng masamang tingin sa kanya bago nagpatuloy sa pagkuha ng mga item mula sa shelf. Sa isang galaw, mabilis na humakbang si Maricar patungo sa magnanakaw. Sa loob ng tindahan ay tumalon si Maricar papunta sa magnanakaw at ginamit ang kanyang teknik sa pakikipaglaban na natutunan sa mga training. Ang magnanakaw ay biglang napaatras nang mapansin ang pagpasok ni Maricar. Sinubukan niyang hampasin si Maricar gamit ang isang matibay na baril, ngunit maayos na tinanggap ni Maricar ang galaw. Gumamit ng mabilis na siko upang pabalikin ang lalaki. Gumamit siya ng isang high kick upang mapatumba ang magnanakaw at nang makuha ang balanse nito ay ipinatong niya ang kanyang mga binti sa likod ng magnanakaw na nagresulta sa pagdrag ng lalaki sa sahig. Walang makakatakas, sabi ni Maricar habang pinapadali ang kanyang trabaho. Ang mga tao sa paligid ay nagsasalang magbigay ng papuri kay Maricar sa kanyang tapang at husay. Lingid naman sa mga ito na isa siyang pulis. Pero dahil sa kanyang suot at hindi pagsasabi ng tunay niyang pangalan at identity ay hindi siya nito kilala at wala siyang balak pang sabihin yon. Sa kabilang banda naman, si Marlon ay tumulong sa may-ari ng tindahan na sugatan. Kahit naman paano ay may first aid kit ang mga ito kaya yon ang ginamit niya upang mawala ang pag-inda nito. Habang si Maricar naman ay pinapaubaya ang magnanakaw sa barangay tanod na naroon upang bigyan ng kaparusahan. Salamat sa Diyos at nandito kayo, sabi ng babae. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang ginawa niyo sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakatulong kami sa mga tao. Sagot ni Marlon habang naglalagay ng gamot sa sugat. Mas importante po ang kaligtasan ninyo. Baka kailangan mo magpahinga rin. Mungkahi ni Marlon habang inaayos ang bandage sa braso ng babae. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Pwede kami maghintay ng kaunti bago umalis. Ang babae ay nagbigay ng malalim na buntong hininga. Kayo na ang mga unang nagbigay ng pansin sa akin sa ganitong sitwasyon. Madalas na ang mga tao dito ay dumaan na lang sa tabi at hindi ko nakikita ang kanilang malasakit. Hindi naman sa walang malasakit. Natatakot lang kami na madamay at masaktan. Nais sabihin ng isa sa mga tao roon na malapit na kapitbahay ng babae pero mas pinili nitong itikom na lang ang bibig at wag nang magsalita. Matapos ang insidente ay nagpasalamat ang babae sa parehong sina Maricar at Marlon. Maraming salamat sa inyo ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko nakayanin. Sabi niya habang pinipilit ang kanyang sarili na tumayo. Hindi ko kayang bayaran ang inyong kabutihan, pero sana'y makapaglaan ako ng isang bagay bilang pasasalamat. Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol doon. Sabi ni Maricar habang tinutulungan ng babae na umupo sa isang upuan. Pumunta kayo sa bahay ko. Magluluto ko ng masarap na pagkain para sa inyo. Pag-alok sa kanila ng babae, bahagya namang nagtinginan si Maricar at Marlon na tila ba'y nag-uusap ang kanilang mga isip
kung dapat ba na pumayag sila sa offer ng babae. Sa huli ay si Marlon na mismo ang nagpasya, kaya wala naman nang nagawa si Maricar at sumama sa babae na nagngangalang Doray. Habang patungo sila sa bahay ni Doray, si Maricar at Marlon ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ng mas malalim. Ang kanilang pag-uusap ay hindi patungkol sa kanilang misyon, patungo sa kanilang personal na buhay. Hindi ko inaasahan na magkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon. Sabi ni Marlon habang naglalakad sa gilid ni Maricar. Akala ko puro panganib lang haharapin natin. Ganon din ako. Sagot ni Maricar habang tinitingnan ang paligid. Pero parang napakaganda ng pagkakataong ito para makilala natin ang isa't isa ng mas mabuti. Pagdating nila sa bahay ng babae ay tinanggap sila ng mainit na pagtanggap. Ang bahay ay puno ng amoy ng nilutong pagkain at ang paligid ay puno ng sining at dekorasyon. Habang ang babae ay bala sa kusina, sina Maricar at Marlon ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-ayos at mag-relax sa sala. Mukhang hindi tayo makakalabas na maaga. Biro ni Marlon habang iniimbita si Maricar na maupo sa upuan na kahoy. Kailangan nating tanggapin ang imbitasyon na to. Baka nga. Sagot ni Maricar. Ngunit hindi rin naman masama kung makilala pa natin lalo ang lugar. Wika nito at napansin ni Maricar at Marlon ang kakaibang kilos ng mga dayuhan sa kanilang paligid. Ang mga dayuhan na madalas makita sa lugar ay may mga kakaibang gawain na tila hindi akma. Halimbawa, may mga nag-aabang sa malalayong bahagi ng bayan na may mga sira-sirang sasakyan at maraming dalang kagamitan na hindi nila ginagamit. Sa kapanapanabik kasi sila na lugar ay hindi naman yun ay gawain ng mga tao na taga roon maliban lang sa mga dayuhan. Dayuhan rin sila pero nagpapanggap lang sila na kawangi ng mga ito at taga roon. Parang may problema. Sabi ni Maricar habang tinitingnan ng mga dayuhan mula sa bintana. Oo. Sagot ni Marlon habang tinitingnan ang kanyang notebook. Mukhang may operasyon silang ginagampanan sa mga lugar na malayo sa kabiasnan. Kung tutuusin, maaaring may mga hindi ligtas na aktibidad sa mga lugar na to. Habang patuloy ang pag-uusap ay nagkaroon sila ng ideya na maaaring ang mga dayuhan nito ay may koneksyon sa sindikato. Ang mga kakaibang kilos at mga lokasyon ay nagbigay sa kanilang dalawa ng ideya na ang mga dayuhan ay maaaring mga tauhan ng sindikato nagtatrabaho sa ilalim ng operasyon. Naputol lang ang kanilang pag-uusap nang mapansin na paparating na si Doray, kaya mabilis na tinabi ni Marlon ang notebook habang si Maricar naman ay tahimik at masayang pinagsaluhan ang inihanda ni Doray para sa kanilang dalawa. Pagdating ni Maricar at Marlon sa kanilang tinutuluyang bahay ay sinalubong sila ng mga kasamahan nila sa pulisya. Ang bahay ay may kasamang tunog mula sa mga kasamahan na nagkakape sa mesa. Kumusta ang pag-iimbestiga? Tanong ni Cedric habang tinitingnan ang mga dokumento. May mga bagong balita ba? Oo. Sagot ni Maricar habang umuupo. Maraming nangyari. Nakapag-obserba kami ng mga dayuhan at mukhang may malalim na operasyon ng mga ito. May mga indikasyon ba na may kinalaman sa droga? Tanong ni Kimberly. Sa tingin namin, oo. Sagot ni Marlon habang inilalabas ang kanilang mga nakalap. Ang presensya sa mga lugar na malayo sa kabiasnan ay nagmumungkahi na may illegal na aktibidad sa mga lugar na yon. Kailangan natin mag-focus sa mga lugar na to. Sabi ni Cedric habang tinutukoy ang mapa. Maganda tayo ng mga susunod na hakbang. Pumunta rin kami sa isang bahay na nagkaroon ng insidente ng pagnanakaw. Dagdag ni Maricar. Nakahuli ako na magnanakaw doon at naayos ang sitwasyon. Hindi ka talaga kumukupas sa kausayan mo, Captain. Sus, believe ka na naman sa akin yan. Natatawang biro ni Maricar at lumapit sa mga ito upang magkapirin. Maayos rin ang kagamitan at may mga higaan rin sila na panlatag kaya hindi malamig sa sahig. Ang iba ay galing sa mga taong nakausap at nilapitan nila. Mabait naman ang mga ito kahit papaano at kapos ay may mabuti rin silang puso. Nang dumating na ang dilim ay kanya nang punta sa higaan ng mga kasamahan nila. Si Maricar at Marlon ay inimpis ang baso na ginamit nila pero napansin ni Maricar ang malalim na iniisip ni Marlon kaya inaya niya muna itong lumabas para magkaroon ng privacy sa pag-uusap. Marlon, parang may mabigat kang iniisip. Tanong ni Maricar habang naglalakad sa tabi niya. Medyo. Sagot ni Marlon. Sa tingin ko, mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaasahan natin. Maraming bagay ang kailangan nating isaalang-alang.
Baka makatulong kung maglalakad-lakad tayo saglit. Mungkahi ni Maricar. Siguro nga. Sabi naman ni Marlon habang naririnig ang mga kuliglig sa paligid. Naglalakad sila na hindi gaanong lumayo sa center. Ang malamig na hangin at tahimik na paligid ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na magmuni-muni. Habang naglalakad ay hindi napigilan ni Maricar na magtanong. Marlon, may naisip ka bang solusyon sa issue na to? O kailangan mo lang ng oras para mag-isip? Usisa ni Maricar dahil muli na naman naging tahimik ang huli. Sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung paano natin maaayos ang lahat ng to. Sabi ni Marlon. Pero sa tuwing magkasama tayo, mas lumalakas ang pakiramdam ko na magtatagumpay din tayo. Tuwing magkasama tayo, nagbibigay sa akin ng lakas at determinado ako, lalo pat para magpatuloy. Sa totoo lang, unti-unti na ako nahuhulog sa'yo. Dugtong pa nito. Nakita ni Maricar ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Marlon at dahan-dahang naglapit sa kanya. Mistula namang naparalisado ang katawan ni Maricar at nagmagnet ang tingin niya kay Marlon. Naramdaman na lang niya ang mga kamay nito sa kanyang pisngi at tuluyan ng nagkahinang ang kanilang mga labi. Naramdaman ni Maricar ang pagsandal ni Marlon sa kanya sa puno dahilan para lalong lumalim ang kanilang halik. Kusa na ring napahawak si Maricar sa batok nito at sa ganoong posisyon ay ramdam niya ang pagiging maskulado ng katawan nito. Wala na pare, last na tong sigarilyo ko na binili sa tindahan kanina. Narinig niyang sabi ni Daryl sa lakas ng boses nito ay rinig nilang hanggang sa labas ng madilim na parte. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Maricar at tila natauhan bago tinulak si Marlon at inayos ang kanyang sarili. Marlon, hindi ako sigurado kung handa akong pumasok sa ganitong relasyon habang abala tayo sa misyon. Kailangan nating mag-focus sa trabaho. Pag-iwas ng tingin na sabi ni Maricar. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nahalikan siya ng isang lalaki. Kilala siya sa pagiging siga at matapang kaya walang nagkumahog na sumubok na manligaw sa kanya. Alam ko Maricar. Sagot ni Marlon habang humihinga ng malalim. Mahalaga ang misyon natin at naiintindihan kita. Pag-intindi ni Marlon sa sinabi ni Maricar kahit na naroon ang paghihinayang. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Sabi ni Maricar nang hawakan ni Marlon ang kanyang palad at pinagtagpo iyon. Pero dapat nating tapusin ang misyon nito bago tayo magdesisyon sa ibang bagay. Sambit niya na maramdaman ang malakas na kabog ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot na baka mahuli sila sa ganoong pangyayari, pero dahil sa nadarama niya para kay Marlon na katulad ng nadarama nito para sa kanya. Umabot ng halos humigit kalahating buwan ang pag-iimbestiga nila. Bago nagpasya na gawin na ang kanilang operasyon, sila Maricar ay nagsasagawa ng huling briefing sa isang lihim na safe house na natatakpan ng makakapal na kagubatan. Ang loob ng safe house ay puno ng mga mapa, kagamitan at mga dokumento. Ang mga tauhan ay tahimik at nakatuon sa mga plano na inilatag sa harapan nila. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang coordinated assault. Sabi ni Maricar habang itinuturo ang mapa. Ang warehouse na to ang sentro ng kanilang operasyon. Dito ginagawa ang droga at pinalalaki ang marijuana. Ang gagawin natin ay mag-secure ng lugar. Matanggal ang mga banta at masigurado ang operasyon ng sindikato. Bago pa man lumubog ang araw ay nagsimula na silang maglakad patungo sa isang bukirin malapit sa warehouse. Si Rosel at Daryl ay magta-target sa power supply para sa seguridad, habang si Kimberly at Darwin naman ay magbabantay sa mga posibleng paglabas sa evacuation routes. Pagdating ng eroplano, i-deploy natin ang mga tauhan sa strategic positions. Huwag tayo magtagal sa isang lugar at laging mag-ingat sa paligid. Sabi ni Maricar. Sila Cedric ay nagpakitang gila sa pagbuo ng mga plano at pag-check ng kanilang kagamitan, kabilang ang mga advanced na tools para sa pag-disable ng mga security measures. Sa ilalim ng dilim ng gabi ay nagsimulang magpwesto sa kanya-kanyang posisyon ng mga kasamahan ni Maricar. Ngayon na ang oras. Ang power supply ang ating unang target. Maging maingat sa paligid at tiyakin na walang makakalusot ng mga guards. Utos ni Maricar sa hawak na radio. Bago kasi sumugod at magsagawa ng operasyon, ay tinawag muna nila ito para sa ilang kagamitan at backup kung sakali man na nasa kalagitnaan na sila ng laban.
Ang unang magka-partner ay dahan-dahang naglakad patungo sa electrical box na nasa tabi ng warehouse. Ang mga ito ay nagbigay pansin sa bawat hakbang, sinisiguro na walang ingay at magbibigay paalam sa kanilang presensya. Ang electrical box ay binuksan at ang power supply ay tinanggal, kaya ang warehouse ay naglaho sa dilim. Hindi nagtagal, ang warehouse ay nagkaroon ng sporadic na putukan mula sa mga guards. Ang mga tauhan ni Maricar ay nagbigay ng counterfire mula sa kanilang mga pwesto. Ang mga bala ay lumilipad sa hangin at ang mga granada ay patuloy na bumubulasok sa paligid. Ang tensyon ay tumaas habang ang laban ay lumalala. Habang ang labanan ay nasa kasukdulan, isang lihim na plano ng mga sindikato ang nagsimulang umaksyon. Ang mga leader ng sindikato na naligaw sa warehouse ay nagbigay ng utos sa kanilang mga tauhan na magsagawa ng counterattack. Ang warehouse ay agad na pinalibutan ng mga karagdagang puwersa ng sindikato na may mga high-powered na armas. "Bumalik tayo! May mga karagdagang puwersa!" Sigaw ni Maricar sa kanyang radyo. "Tiyakin natin ang perimeter at iwasan pagkakahiwa-hiwalay." Ang mga snipers ay kumuha ng mga strategic na posisyon sa paligid ng warehouse upang maitarget ang mga kalaban mula sa mataas na lugar at ang mga sindikato. Na nagkaroon ng intel na may mga bomba sa warehouse, nagsimulang magpatakbo sa paligid upang subukan na mapanatili ang kanilang kaligtasan. Ang mga bala ay lumilipad mula sa bawat direksyon at ang warehouse ay naging field ng intense na labanan. Ang mga tauhan ni Maricar ay patuloy na lumaban habang ang mga bomba ay nagbabawas ng oras. Habang ang labanan ay tumataas, isang malakas na pagsabog ang umabot mula sa loob ng warehouse na nagdulot ng pagyanig sa buong lugar. Ang mga pader ay nag-crack at ang usok ay lumabas mula sa mga vents. Ang visibility ay bumaba at ang hangin ay napuno ng dust at debris. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. "May timer sa mga bomba! Kailangan natin magmadali!" Sigaw ni Maricar sa kanyang radyo. "Tiyakin nating lahat ang ligtas sa posisyon!" Ang warehouse ay puno ng mga bomba na nakaset up sa iba't ibang sulok. Ang mga timer ay nagbabawas ng oras at ang mga kemikal ay maaaring sumabog anumang oras. Si Marlon na nagtatrabaho sa pag-disarm ng mga bomba ay nagbigay ng utos sa kanyang medical team upang isecure ang mga sugatang tauhan. "Ang mga bomba ay may mga timer na mabilis na bumababa," sabi ni Marlon. "Tingnan niyo ang bawat isa at tiyakin na walang mahahawakan ng mga bomba." Habang si Marlon ay nagtatanggal ng mga detonator, ang mga tauhan naman ni Maricar ay patuloy na nakikipaglaban sa mga guards ng sindikato na nagtatangkang alisin ang mga bomba. Ang mga leader ng sindikato ay nagpasya ng magpakalat ng panik at ang kanilang mga tauhan ay nagsimulang maglaylo at maghanda para sa mas malaking pagsabok. Dumating naman ang kanilang backup upang tumulong. Nagkaroon lang ng pag-asa sa puso ni Maricar nang marinig ang eroplano sa kalangitan at unti-unting paglanding nito. Sa gitnang bahagi ng warehouse, nakita ni Maricar ang isang grupo ng mga leader ng sindikato na sinusubukang makatakas sa isang lihim na exit. Ang mga leader ay nagmamadali at ang kanilang pagtakbo ay maaaring magdulot ng isang mas malaking panganib. "Habulin ng mga takas!" Utos ni Maricar sa kanyang radyo. Ang mga sundalo ay nagmamadali upang pigilan ang pagtakbo ng mga leader ng sindikato. Ang labanan ay umabot sa isang mataas na antas ng intensity, habang ang mga tauhan ay patuloy na nagbibigay ng laban upang mapanatili ang warehouse. Habol-hininga ang ginawa nilang pagsalakay at paglaban. Ganoon na rin ang labis na pag-aalala ni Maricar sa mga kasamahan, lalong-lalo na kay Marlon, pero sa huli ay wala ring nagawa ang mga sindikato kung hindi ang sumuko. Lakad at takbo ang ginawa ni Marlon nang matanaw si Maricar. "Ayos ka lang ba?" Kita sa mga mata ni Marlon ang labis na pag-aalala. "Oo, ang mga kasamahan natin." Usisa niya at tiningnan kung may sugat o natamong sakit si Marlon, pero wala, kaya napalagay ang kanyang loob. "Safe na sila. Ang ilan ay nagtamo ng sugat pero naagapan ko naman ito ng gamutin." Siguradong sabi ni Marlon at hindi napigilan ng sarili na yakapin si Maricar. Hindi naman tumutol si Maricar at niyakap rin si Marlon pabalik. Nasa ganoong senaryo sila nang dumating ang mga kasamahan nila na puro dungis na rin ang mga muka na hindi alintana ng mga ito, bagkus ay nagawa pa silang tuksuhin. "Kaya pala gusto niyo lagi magkasama at mapag-isa. Captain, may namamagitan pala sa inyo ni Dr. Marlon?" Panunokso ni Rosel.
Hindi mo man lang ba naisip ang nararamdaman ko? Tila nasasaktan namang tanong ni Darwin. Binatukan naman ito ni Cedric at tatawa-tawa na inakbayan nito. Susumbong kita sa asawa mo, pare. Biro ni Cedric na sinang-ayunan naman ni Daryl. Pakamot-kamot lang naman si Darwin sa ulo na tila ba'y napahiya dahil baka tunay nga na isumbong ito ng dalawa sa kanyang asawa. Matapos ang matinding labanan at matagumpay na operasyon, ang grupo ni Captain Maricar ay nagtipon sa landing strip para sa kanilang pag-uwi. Ang eroplano ay nagbalik muli sa kanilang mansyon, puno ng casualty at sugatang tauhan, kasama ang karagdagang supplies. Ang pag-uwi nila ay puno ng pagod ngunit nagdala ng tagumpay at kaligayahan. Sa kanilang pagdating sa base, ang mga kapwa pulis at sundalo ay nagbigay ng mainit na pagsalubong. Ang buong komunidad ay nagtipon upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ang mga bandila ay nakadisplay at ang mga tao ay nagsusulong ng kanilang tagumpay. Ang seremonya ng parangal ay idinao sa isang malaking tent na puno ng mga medalyang ginto at mga pagkilala sa kanilang mga sakripisyo. Nang matanggap na ang mga parangal, kasama sina Marlon at iba pang kasamahan sa kanilang matagumpay na misyon, ay ipinagkaloob sa kanila ang isang buwang bakasyon. Alam nilang nararapat lamang ang sandaling ito upang magpahinga at muling makahanap ng katahimikan sa kanilang mga sarili matapos ang mapapanganib na araw na kanilang hinarap. Nagplano sina Maricar at Marlon na pumunta sa Boracay, sa isang sikat na liguan upang makaiwas sa gulo at magkaroon ng peace of mind. Matapos ang lahat ng nangyari ay kailangan nilang makahanap ng lugar kung saan maaari nilang isantabi ang lahat ng pagod at takot. Habang sila'y nakaupo sa harap ng bonfire, malamig ang simoy ng hangin. Ibinuka ni Marlon ang kanyang mga labi at marahang nagsalita. Ngayon, tapos na ang misyon natin. Pwede ko na bang malaman ang sagot mo mula sa'yo? Napangiti si Maricar at marahang kinurot si Marlon sa pisngi. Tila pinapaalalahanan siyang may naiwan na tanong na hindi pa nasasagot. Hindi mo pa rin ba talaga yun nakakalimutan? Tanong ni Maricar na may halong biro sa kanyang tinig. Oo naman, hindi ko yun makakalimutan. Sagot ni Marlon habang nakatingin ng diretso kay Maricar. Katunayan, matagal na kitang hinihintay na sagutin yun. Pumuntong hininga muna si Maricar at hinigpitan ng pagkakasandal ng ulo niya sa balikat ni Marlon habang iniisip ang mga susunod na sasabihin. Naramdaman niya ang mga hakbang ni Cedric papalayo na sumenyas kay Darwin upang bigyan sila ng privacy. Naiwan silang dalawa sa harap ng bonfire, tahimik at puno ng mga hindi pa nasasambit na salita. Bakit kailangan ko pang sagutin ang tanong mo? Tanong ni Maricar habang isinasandal ang ulo sa balikat ni Marlon. Nakangiti si Marlon nang yakapin niya si Maricar. Di naman ang init ng kanilang paglalapit. Oo naman, paano ko malalaman ang sagot kung hindi mo sasabihin? Tila may halong kilig at kaba ang bawat salita na yon ni Marlon. Parang alam niyang malapit na niyang makuha ang inaasam na sagot. Napasimangot si Maricar at pinisilang matangos na ilong ni Marlon. Di ba doktor ka? Dapat alam mo ng sagot doon. Sabi niya habang nakangiti, pero may seryosong tono sa kanyang boses. Napangiti si Marlon at ginulo ang buhok ni Maricar. Dinamay mo pa ang pagiging doktor ko ha? Kahit anong sabihin mo, hindi mo maiwasan na itatanong ko. Tumingin siya ng seryoso kay Maricar at nagtanong. Mahal mo rin ba ako? Tila nagulat si Maricar sa tanong, ngunit hindi nagtagal ay ngumiti siya. May halong kalikutan sa kanyang mga mata. Mahal? Di ba ang usapan natin ay gusto lang? Napangiti si Marlon sa sagot ni Maricar pero seryoso ang kanyang boses nang sumagot siya. Ano magagawa ko kung minahal ko na ang isang katulad mo? Marahan siyang naghanap ng pulang kapita para sa kanyang bulsa at inabot ito kay Maricar. Tila nagulat si Maricar nang makita ang kapita. Tumingin siya kay Marlon, nagtataka kung anong ibig sabihin nito. Alam mo ba Maricar? Sabi ni Marlon, hindi ko to binili para lang sa trip na to. Matagal na tong nasa sa akin. Iniisip kung kailan ko ba ibibigay ito sa'yo. Alam kong hindi ito singsing pero gusto kong simulan natin ang bagong kabanata ng buhay natin. Sa tuwing tinitingnan ko to, sana maalala mo na kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Tila nanlambot ang puso ni Maricar sa mga sinabi ni Marlon. Hindi na napigilan ang kanyang sarili at niyakap niya ito ng mahigpit. Marlon, hindi ko inaasahan na darating tayo sa ganitong punto. Pero ngayon, alam ko na tama ang nararamdaman ko. Mahal kita
at handa akong harapin ang anumang darating sa atin ng magkasama. Tahimik silang nagyakap sa harap ng bonfire. Walang ibang kailangan kundi ang presensya ng isa't isa. Sa gabing yon, sa ilalim ng bituin, naging saksi ang kalangitan sa pangako ng dalawang puso na ipinagtagpo ng pagkakataon. Habang tinutunaw ng init ng apoy ang lamig ng gabi, ay alam nilang ang kanilang pagmamahala na hindi matitinag, gaano man katagal at kakomplikado ang kanilang dinadaanan. Habang nakayakap si Maricar kay Marlon, ay dama niya ang tibok ng puso nito. Isang ritmo ng katahimikan at kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sa loob ng ilang taon ay nasanay na siyang harapin ang mga pagsubok ng mag-isa, bilang isang police captain na handang ibuwis ang buhay para sa kapakanan ng iba. Ngunit sa piling ni Marlon, natagpuan niya ang kalmadong kanlungan na hindi niya inaakalang makakamtan pa niya. Si Marlon naman ay hindi rin makapaniwala sa nangyari. Simula nang makilala niya si Maricar, alam niyang may espesyal nang namamagitan sa kanila. Sa bawat misyon at bawat laban, hindi lamang ang kanyang tungkulin bilang doktor ang nagudyok sa kanya na manatili, kundi ang tiyak na layuning alagaan ang babaeng kanyang minamahal. Alam mo ba, Maricar? Bulong ni Marlon habang hawak-hawak ang kamay nito. Sa tuwing may nakiging mahirap na bahagi ng misyon natin, lagi kong iniisip na kailangan kong bumalik sa'yo ng ligtas. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong mabuhay at makita ang bukas. Napapikit si Maricar. Pilit nilulunok ang bukal sa kanyang lalamunan. Hindi siya sanay na maging emosyonal, ngunit sa mga salitang binitawan ni Marlon ay parang bumukas ang lahat ng kanyang nagtatagong damdamin. Hindi ko akalain na may makakasama akong katulad mo, Marlon. Tugon ni Maricar, may bahid ng emosyon sa kanyang tinig. Sanay na akong tumayo ng sarili kong mga paa. Sanay na akong umasa lang sa sarili ko. Pero ngayon, hindi ko maisip ang buhay na wala ka. Napatitig si Marlon kay Maricar. Hinaplos ang pisngi nito at binigkas sa mga salita mula sa puso. Maricar, hindi kita pababayaan. Hindi man natin alam ang lahat ng mangyayari. Pero ang sigurado ko, kaya kong harapin ang anumang hamon basta't magkasama tayo. Sa ilalim ng mga bituin, tila ba ang oras ay huminto lamang para sa kanila. Ang kanilang mga matay nagkatitigan. Nagkaroon ng pag-unawa na hindi kailangan magsalita upang ibahagi ang nararamdaman. Ang init ng apoy ay nagbigay ng liwanag sa kanilang paligid, ngunit ang tunay na liwanag ay nagmumula sa kanilang mga puso. Ang pagmamahal na unti-unting umusbong at nagpatuloy sa kabila ng mga pagsubok na hinarap nila. Habang tahimik nilang pinapanood ang apoy na unti-unting nauupos, ay naramdaman ni Maricar na wala nang iba pang mahalaga sa sandaling yun, kundi ang tao na nasa tabi niya. At habang yakap siya ni Marlon, ay naramdaman niya ang katiwasayan na matagal na niyang hinahangad. Huwag kang bibitiw, Marlon. Bulong ni Maricar. Halos hindi naririnig ngunit puno ng damdamin. Hindi ako bibitaw, Maricar. Tugon ni Marlon, masuyong hinahaplos ang buhok ng babae. Lagi kitang sasamahan, kahit saan, kahit kailan. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa hating gabi, walang kasiguraduhan ang hinaharap. Ngunit alam nila na handa silang harapin ito ng magkasama. At sa kanilang muling pagbalik sa trabaho ay dala na nila ang pag-ibig na naging kanilang sandigan at gabay sa bawat hakbang. Sa bawat misyon, alam nilang may isang tao silang maaasahan, hindi lamang bilang kasamahan kundi bilang kapareha sa bawat laban ng buhay. Sa bawat pagsubok, sila'y handang magpatuloy, magkasama at walang iwanan. Mula sa tahimik na gabi ng Boracay hanggang sa bawat araw na susunod, ang kanilang pagmamahalay ay mananatiling matibay. Isang pangako na kahit kailanman ay hindi maglalaho. Lumipas ang 2 taon mula nang magpunta sina Maricar at Marlon sa Boracay. Sa loob ng panahong yon, marami nang nagbago sa kanilang buhay. Hindi lamang nila na ipagpatuloy ang kanilang mga propesyon bilang police captain at doktor, kundi nakabuo na rin sila ng sariling pamilya. Masaya silang namumuhay kasama ang kanilang muntik anak na si Kaloy na siyang nagbibigay ng dagdag na kulay at saya sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang tahimik na natutulog si Kaloy sa kanilang silid ay nagkaroon ng pagkakataon sina Marlon at Maricar na magkasama ng walang alalahanin. Habang nakahiga sa kanilang kama, nakatingin sila sa kisame. Pagod ngunit masaya mula sa kanilang araw. Ramdam ni Marlon ang sakit na iniinda sa mga balikat ni Maricar kaya't marahan niya itong minasahe. Alam mo,
Bulong ni Marlon. Napakaswerte ko na ikaw ang kasama ko sa buhay na to. Hindi ko inakalang magiging ganito kasi ang buhay natin. Lalo na ngayon na may anak na tayo. Napangiti si Maricar at humarap kay Marlon. Hinaplos ang kanyang pisngi. Ako rin, Marlon. Sobra ako nagpapasalamat sa lahat ng meron tayo ngayon. Ikaw at si Kalo ang buhay ko. Nagkatitigan sila, puno ng pagmamahal at pasasalamat sa isa't isa. Marahang inilapit ni Marlon ang kanyang labi sa labi ni Maricar at nagtagpo ang kanilang mga halik. Banayad ngunit puno ng damdamin. Sa bawat halik, tila ba muling bumalik ang init ng kanilang unang pagkakataon nilang magkasama. Ngunit ngayon ay mas malalim at mas puno ng kahulugan. Habang nagpapalit sila ng masuyong mga halik ay unti-unti nang nawala ang kanilang pagod at pumasok sila sa isang mundo kung saan sila lang ang naroon. Naramdaman ni Maricar ang mga haplos ni Marlon na tila ba'y inaalala ang bawat detalye ng kanyang katawan, bawat kurba na alam na nito. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi, ngunit sapat na ang kanilang mga titig at haplos upang ipahayag ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sa gabing yun, sa ilalim ng katahimikan ng kanilang tahanan, pinagsaluhan nila ang isang romantikong sandali na walang sinuman ang makakalimot. At habang dahan-dahang lumalapit ang madaling araw, magkayakap silang humiwalay, puno ng pagmamahal at pasasalamat sa buhay na kanilang pinagsasaluhan. Hindi ako magsasawang mahalin ka, Marlon. Masuyong sambit ni Maricar habang nakahiga sa malapad nitong dibdib. Hinaplos naman ni Marlon ang buhok ni Maricar at hinalikan ito sa ulo. Kayo lang ng anak ko ang buhay ko. Sabi ni Marlon. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin maisip na kasal na sila ni Maricar at may munting anak na sila. Sino ba naman kasi mag-aakala na sa isang misyon ay magtatagpo sila at mabubuo ang kanilang pag-ibig? Alam niyang tanging ang Diyos lang ang may alam at may magandang plano. Sana hindi pa naginip lang ang lahat ng to. Wika ni Maricar na ikinatawa naman ni Marlon at pinagtapat ang kanilang muka. May anak na tayo. Masasabi mo pa rin bang panaginip ang lahat? Tanong nito. Sumimangot naman si Maricar at umupo habang nakatabing ang kumot sa katawan nito. Pero niyakap lang ito ni Marlon at masuyong hinalikan sa labi. Sa bawat araw na darating, alam nilang palagi silang magkasama. Sa hirap at ginhawa, sa bawat hamon, at sa bawat sandali ng kaligayahan. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan nyo ang istoryang ito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuya Agustin Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!